So yun, no, ngayon, ito ay pag-usapan natin patungkol sa mas pinipili paano sa tao, kung ano yung dinidesire ng tao. Dito sa atin, sa mundong ito, lalo na sa ating mga tao, no, na mas pinipili pa natin yung kayamanan kaysa mismo sa ating Panginoon si Kristo. No? Sa ganitong paraan, para bang pinipili natin yung saging. Baga, para tayong unggoy na mas pinipili tayo na saging or salapi. Pero pinipili natin instead yung salapi, pero pinipili natin yung saging. Kasi hindi natin alam kung ano yung kahalagahan, no, ng salapi. Ganon din sa unggoy, no, na hindi niya alam na marami pa pala siyang mabibiling mga saging doon sa halaga ng salapi. Pero mas pinili niya yung saging. So ganun din tayo, no. Pinapili tayo ng ating Panginoon, pero mas pinipili natin yung kayamanan kaysa mismo sa ating Panginoong si Kristo. No, marami sa atin yan ngayon. Kasi dito sa atin, no, sinasabi dito sa kasulatan, no, na minsan ang iniisip sa isang tao, no, na iniisip niyang tama, yun pala naghahatid sa kanya doon sa kapahamakan, sa kaparusahan. So maraming mga tao ngayon, no, mas pinipili nilang abutin yung mga pangarap nila kinsa mismo, no, na abutin yung mga pangarap nila spiritual sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi dito kasi sa mundong ito, kung bakit pinipili ng isang tao yung mga yaman dito sa mundong ito, kasi nga gusto nilang pagmayabang din sa ibang tao kung ano yung narating nila. Kahit pa maangkin mo yung tibok mundo, itong buong mundong ito, lahat ng kayamanan, karangyaan, kasikatan, empty ka pa rin sa dating sa katotohanan. Kaya wag nating i-priority or i-focus yung mga bagay dito sa mundong ito na parabang lahat ng oras na lang ay ginugugol natin, no, sa pagkamit, no, nakikita tayo na maabot natin itong pirang ito, salapi na ito, ganito, ganyan. Kasi pagdating ng araw, baka masasabi mo na lang sa sarili mo na ikaw ay naliligaw or nililinlang ni Satanas kung saan hindi mo na mababawi ang iyong buhay. No? Piliin niyo po yung buhay. Kasi noon pa man sa panahon ni Moises, pinapili tayo ng ating Panginoon, no, na yung buhay o kamatayan. Huwag niyo po yung piliin yung kamatayan, kasi piliin po natin yung buhay. Every time, no, na lalapit tayo sa ating Panginoon at i-choose or pipiliin natin siya, lagi tayo maghanda sa anumang pagsubok na darating. Kasi sinasabi yan dito, kung susunod ka sa Panginoon, lalo na sa ating Panginoon sa Kristo, sa ating Panginoon sa Kristo, ihanda mo talaga yung sarili mo for battle, no? Kasi pero ang sabi ng ating Panginoon, di ba, Panginoon sa Kristo, hindi niya tayo iiwan, no, sasama siya sa atin hanggang sa katapusan. I will be with you until the end of the age, no? So lagi natin tatandaan yan, huwag tayong magiging sakim sa mga kayamanan dito sa mundong ito, nalilipas lamang. Lahat ng bagay dito, tayong lahat ay nangangailangan sa mga bagay na ito, pero huwag naman sana nating parabang sinasamba na ito, kumbaga ito na yung pina-priority natin, ito na yung pinopokus natin, lahat na lang ng galaw natin is nakapokus tayo sa salapi, sa pagkamit sa mga bagay-bagay na ito, ganito, ganyan. Sa ganun na paraan, you are worshiping mammon. Kasi nga sinasabi ng ating Panginoon, no one can serve God and mammon. Ano ba yung mammon? Yung mga materials. Ano ba yung mga materials dito sa mundo? Ang sinasabi ng mammon, materials, wealth, and provision. Ano ba yung materials muna tayo? Ano yung materials? Yung mga materials dito sa mundong ito, like, no, mga gadget, mga internet, yung lahat ng mga gusto mo, mga damit, bag, ano pa man yung mga hilig mo ng mga materials, ng mga bagay dito sa mundong ito. Kasi ito ay masyadong hilig ng mga kababaihan, lalo na sa mga kalalakihan, yung mga bag, ang mga sapatos, o ano man. Yung kumbaga marami silang kinokoleksyon na gusto ko to, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Then wealth. Ano ba yung wealth? Kayamanan, salapi, o ano pa man. Ito yung mga bagay na gusto ng isang tao. Wealth and profession. Ano yung mga profession? Yung gusto niya maabot ang isang pangarap niya. Gusto ko maging manager, gagawin niya lahat. Di bali na magbukang timang. Di bali na no na para na siya sira. Abutin niya lang yung maging manager siya. Minsan gagawa na siya ng mga kalukuhan, sisiraan yung iba, ganito ganyan, para lang makamit yung
profession yung gusto niya maabot sa buhay, makamit sa buhay. Maging degree holder, sa pag-abot sa mga tao to, sa pagsisikap sa mga tao to na makamit ang tao na papalayo sa Panginoon. Kaya nga sinasabi no one can serve God in mammon. Kasi pag itong mga bagay na ito, itong mga mammon na ito, mas pinapriority mo ito na yung puso, pinapriority mo ito yung buhay, mas gusto mo itong maabot, mas gusto mo itong i-priority kaysa mismo sa ating Panginoon, ligaw ka na. Totoo yan, maliligaw ka na. Pagdating ng panahon, hindi ka talaga makakarating sa kalulatian ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, klaro-klaro, di ba? Kaya sinabi natin ating Panginoong Jesucristo doon kay Hosea na that my people that lack of knowledge will come to ruin or will destroy. So mawawasak ang isang tao kung ang isang tao ay kulang sa kaalaman. May kaalaman nga ang mga tao, pero yung kaalaman nila is makabundo. Ginagamit nila dito sa mundong ito. Hindi nila ginagamit yung kaalaman nila to seek God. Hanapin ang Panginoon. Kasi sinabi ng ating Panginoon dito na mahahanap nyo ako sa oras na buong puso nyo akong hahanapin. Totoo yan, ganun. Kung hindi natin sa buong puso na hahanapin, paano natin mahahanap ang ating Panginoon? Hindi natin siya mahanap. Kasi sabihin natin, andun tayo, magsamba tayo kasi andun ang Panginoon, mahanap natin siya, ganito, ganyan. Kung hindi buong puso yung paghahanap mo, hindi buong puso mo yung pagpupuri mo, pagsamba mo, pagsunod mo sa Kanya, hindi mo pa rin siya mahanap. Yung iniisip mong liwanag, kadiliman yan. Yung iniisip mo, dahil ganito, ganyan, namumuhay na ako sa liwanag sa aking Panginoon, pero yung puso mo iba, nandoon sa mga mammon, materials, wealth, and profession. Kaya nga sinasabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, kung ang liwanag para sa iyo ay kadiliman, ano pa kaya ang kadiliman para sa iyo? Ay mas lalo pang madilim. Ganyan ang mangyayari. So mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo sa pinipili natin dito kasi may freedom po tayo. Kaya nga pinadala ng ating Panginoon ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo para magligtas sa atin, hindi para tayo ay parusahan. Binili tayo sa isang halaga. Ang halaga na hindi mababayaran. Hindi mo masasabi pagdating ng panahon, babayaran mo yung Panginoon para makapasok ka sa karayan, no? Hindi mo babayaran, hindi gaya dito sa Pilipinas, sa mundong ito, no? Na yung batas, yung justice, justisya o ano pa man, kayang bayaran. Yung mga judge, attorney, abogado, kaya mo yung bayaran na lahat ng yan nadadaal sa salapi. Lahat ng problema dito sa mundong ito, na may problema kasi ganito, ganyan sa government, lahat nababayaran na salapi. Pero doon sa Panginoon, doon sa langit, for judgment, hindi talaga yan mababayaran na salapi. Ang babayad mo niyan, buhay mo. Yan talaga ang mababayad mo niyan, buhay mo. Kasi mas pinipili mo mag-ipon ng mga putik kaysa mismo sa ginto. Dito sa mundong ito, para tayo pinapili ng ating Panginoon, okay, mamili ka, ginto o putik. Instead na gamitin mo yung ginto, pipiliin mo yung ginto, mas pinipili mo yung putik. Pagdating ng panahon, wala ka. Mamamatay ka. Kasi mali yung pinipili mo. Dahil dito, ang isang tao hangal, walang kaalaman. Kasi bakit niya pinipili yung putik kaysa mismo sa ginto? Ganyan din ang nangyayari dito sa mundong ito. Na pinipili tayo ng ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesucristo o sa makamundong bagay na ito, sa mammon. Mas pinipili ng tao ang mammon kaysa mismo sa ating Panginoon Jesucristo. So ganun din, pinipili nila yung putik kaysa mismo sa ginto. Kasi yung mammon na yun is temporary. Temporary lang yan. Pagdating ng araw, wala na. Ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, kawawa kayong mga mayayaman kasi natapos nyo na matanggap ang inyong kaluwalhatian, yung kayamanan, yung saya. Natapos na. Sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, natapos na. So, ibig sabihin, hanggang dito lang yan. Pagdating dun sa kabilang buhay, or the next life, or your next life, sa sunod na buhay nila, wala na. Kasi natapos na, natanggap na daw nila. Natanggap nyo na yung buhay na maginhawa. Natanggap nyo na, natanggap nyo ng buhay na maginhawa.
So pagdating doon, wala nang ginhawa. So kung natanggap mo na yung buhay na maginhawa, kapalit niyan doon, pighati. Ganyan ang mangyayari. So wag tayong basta-basta no napipili. Piliin natin yung tama, yung bagay no na hahantong sa buhay na walang hanggan, ang ating Panginoong Kristo. Huwag yung bagay no na lilipas lamang. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.